Hulikam ang pagtangay sa motorsiklo may dalang delivery parcel sa Bacolod City. Sa video, kaswan na lumapit ang isang lalaki sa motorsiklo nakaparada. Pinaandar niya ang motor at humarurot paalis. Pero may isa pang lalaki na humabol sa kanya. Ang nagpaandar sa motorsiklo, hindi pala ang totoong may-ari. Lumalabas sa investigasyon na iwan ng totoong may-ari ang susi na nakakabit sa kanyang motorsiklo. 25,000 pesos ang halaga ng mga parcel na karga ng motorsiklo na natangay ng suspect. May 5,000 pesos pang nakalagay sa U-box nito. Ang mas kakap, ilang buwan pa lang mula noong mabili ng biktima ang motorsiklo na matagal niyang pinag-ipunan. May persons of interest na ang pulisya. Free College Entrance Examinations Act na isabatas na. Sa ilalim ng RA 12006, accepted ang mga qualified na graduate at graduating student sa pagbabayad ng entrance exam fee sa mga pribadong kolehiyo at universidad. Pero may mga kondisyon. Dapat natural-born Filipino citizen ang estudyante. Bahagi dapat ang top 10% ng graduating class. Ang pamilya naman niya mababa dapat sa poverty threshold ang kabuang kita. Kailangan maglabas sa Commission on Higher Education ng implementing rules and regulations sa loob ng 60 araw matapos ang effectivity ng batas. 3 lalaki nagpakilalang konektado umano sa ilang matataas sa PNP official para makakubra ng payola, arestado. Ayon kay PNP CIDG Director Leo Francisco, ginagamit umano ng mga suspect ang pangalan nila ni PNP Chief Romel Francisco Marbil para makakolekta ng pera sa mga illegal na pasugalan. Ang nakolekta umano'y protection money, umabot na raw sa 2.5 million pesos. Nahulihan din ang mga baril granada ang mga suspect na sinusubukan pa namin makuha ang pahayag. Iniimbestigahan na rin kung totoo may koneksyon ang mga suspect sa loob ng PNP. Dating Congressman Arnie Tevez may 30 araw lang para iapela ang kanyang extradition ayon sa Justice Department. Sabi ng DOJ, naniniwala sila na hindi na mababalik ang desisyon ng korte na pabalikin sa Pilipinas si Tevez para harapin ang mga kaso kaugnay ng pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sabi naman ng abogado ni Tevez, hindi mangyayari extradition dahil may nakabinbin pa silang resolusyon para sa hiling niyang political asylum doon. Pero sagot ng DOJ, 2 beses nang ibinasura ang hiling na asylum ni Tevez at maaari rin siyang arestuhin muli sa Timor-Leste bilang isang undocumented alien. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina ang inyong saksi. Nagpasiklaban ang 70 aso sa fashion show sa Naga City. At dating minahan sa Zambales, pasyalan na ngayon. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sino ang mag-aagalang ang dating minahan? Isa na ngayong tourist attraction. Yan ang Coto Mines sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Sulit ang mahabang biyahe sa mabatong kalsada dahil malinaw na tubig at magandang view naman ang bubungad sa inyo. Perfect na pasyalan ito para sa mga nature lover at mahilig mag-camping. I'm so happy to be here and I enjoyed swimming here at Coto Mines. Pero, paalala ng Masinloc Tourism Office sa mga turista, Leave no trace. Pack out all trash and dispose of waste properly. Respect nature. Huwag istorbohin ang tahimik na kapaligiran. mula sa Zambales, pasyal tayo sa Batangas na kung saan, bukod sa mga atraksyon nila, kilala rin sila sa ipinagmamalaki nilang Lomi. Para sa 77th anniversary ng Lipa, nagkaroon sila ng Lomi eating contest kung saan 6 na contestants ang naglaban-laban. Tanging kutsara at malaking bowl lang ng Lomi ang nasa harap nila. Nang simulan ang kompetisyon, isa-isa na silang nagpunahan sa pag-ubos ng Lomi. Pero isa lang ang itinanghal na Lomi King. Punta naman tayo sa Naga City, kung saan fur babies naman ang nagposiklaban. Ang post-Independence Day celebration nila, idinaan sa catwalk ng 70 fur babies na may suot na iba't ibang costumes, gaya ni Karen at ng kanyang 3 pets. Gusto po naming ma-showcase ang mga pets me, especially itong Aspin, since Team Linda is about Filipinos, kalayaan. Game siyang rumampa, kasama ang alagang Aspin na
modern Filipiniana with matching fur leash. Ang pamangkin ni Karen, game ring na rumampa kasama ang alagang Shih Tzu Maltese. May matching igorot outfit pa ang dalawa. Pero bukod sa fashion show, may pa-free buffet din sa mga fur baby. Ang aktibidad na to ay binuo ng isang grupo ng dog lovers na layong ipakita na mahalaga rin ang mga aspin o asong Pinoy. Kaya kami nag-giveaway ng activity na ni, number one, is para magdakula ang community ng mga dog lovers dito sa Nagas. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Trap, Neuter, Vaccine, and Release. Yan ang proyekto ng grupo ng mga volunteer cat lover para pangalagaan ang mga stray cats sa Taguig. Ay panawagan din sila sa mga kapwa nila fur parent. Saksi si Jamie Santos. Napit ka na maada. Kuhanin ang loob, pakainin, aamuin, at kapag nahulog na, huli ka! Pero teka, hindi naman daw lahat ng pang-aakit may intensyong makapanakit. Ang iba, malinis naman ang hangarin. Tulad ng hangarin ng grupong nasa likod ng Trap, Neuter, Vaccine, Release o TNVR project para sa mga pusa na nasa Bonifacio Global City sa Taguig City. Yung mga cats naman na nandito sa area is we should coexist with them, di ba? We just have to take care of them, ayun. And to make sure din na hindi magkaroon ng vacuum effect. So for example, kasi pag tinanggal yung mga cats na original dito, pwede silang mapalitan ng hindi vaccinated na cats or unhealthy na cats or possible may rabies. Magastos daw ang kanilang ginagawa, kaya nagtutulong-tulong ang mga miyembro ng Cats for BGC para sa kanilang programa at para ipaalala sa publiko ang responsible furrenthood. Now, what we want to make sure is wag nyo pong dagdagan yung mga stray cats dito. Please, kasi yun nga, we have limited funds and it's against the law. It's against the Animal Welfare Act to dump strays. You can get up to 2 years into prison and 100,000 pesos na fine. Sa mga nais tumulong sa grupo, maaring bisitahin ang kanilang social media page. We have our own website, catsofbgc.com. You can find cats din na parang you want to foster or you want to adopt. We just have a screening process, but you can check out our website for everything else that you would need. Adoption, feeding, and even donation. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nais ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na masuri ang mga dokumento ng NBI na nagsasabing tugma ang fingerprints niya at ni Guo Huaping. Pinayuhan din siya muling kumandidato kahit pa kinikwestiyon kung karapat-dapat nga ba siyang tumakbo noong eleksyon. Ating saksihan. Nakuha ng NBI mula sa kanilang master files ang alien fingerprint card na ito. Taglay ang fingerprints ng Chinese national na Guo Huaping. March 2006 ang petsa ng dokumento. Nakasaad na August 31, 1990 isinilang si Guo sa Fujian, China. Ang ama, si Guo Jianzong. Ang ina, si Lin Wenyi. Inihambing ito sa fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa biometric printout naman ng NBI. At lumabas sa kanilang pagsusuri, si Guo Huaping at Mayor Alice Guo ay iisa. Comparing the two fingerprint cards na find out namin na the same is an impression of one and the same person. Pero nais daw masuri ng kampo ni Guo ang mga sinasabing fingerprints. Oras na magamit ang mga dokumento bilang ebidensya laban sa Mayora. I'm sure gagamitin nila yan sa pag-file nila ng mga cases. So that will be the best opportunity for us to examine the validity, genuineness, due execution, at saka source ng mga documents na yan. Ano ang source niya? May chain of custody kayo dyan eh. Paano yan? Saan galing yan? Pinarnish na namin ang Senate ng aming findings. Pero hindi kay Alice, wala naman siyang request sa amin. Sabi naman ni Solicitor General Minardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayo mag-isa ang quo warranto petition o kailangan ng iba pang legal na hakbang. Sa petisyong quo warranto,
Kine-question ang karapatan ng isang tao sa pinangahawakang pwesto sa pamahalaan. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa sa administrative o criminal action na maaring ihain sa Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Nauna nang pinatawan si Guo ng preventive suspension ng Ombudsman na nag-iimbestiga rin kaugnay sa reklamong graft sa kanya na isinampa ng Department of Interior and Local Government. Hiwalay pa ang reklamo sa kanya sa Justice Department para sa human trafficking kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Banban. Inirekomenda rin ng Philippine Statistics Authority sa Solicitor General na ipakansela ang Certificate of Live Birth ni Guo. Kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng Certificate of Candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Ayon kay Senator Rizzo Ontiveros, kung aaprubahan ang petisyong quo warranto, lalabas na sa umpisa pa lang, walang visa ang pagka-mayor ni Guo. Pero ang abogado ni Guo, may ibang payo sa mayora. Ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang pumatol sa kanya. Hindi yung mga technicalities na binabato sa kanya. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban dito sa hukuman, walang hadlang sa filing ni Guo ng COC. Pero pwede rin itong makwestiyon sa COMELEC at maaari rin daw nilang kasuhan si Guo sa korte kung may ebidensyang nagsinungaling siya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Violation ng Omnibus Election Code, lalo na yung misrepresentation. Yung misrepresentation, ito yung hindi pala siya Pilipino. Kaya dahil sa mali yung kanyang pagkakadeclare. Basta po meron ng findings ng OSG, huwag po mag-alala ang lahat. Gagawin po ng Commission Election. Duty naman po namin yan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, naniniwalang matibay na ebidensya ang findings ng NBI. At dahil maraming kasong kinaharap sa Pilipinas si Guo, hindi na raw pwedeng ma-deport sa China ang mayora. Sa susunod na pagdinig ng Senado, makakaharap pa rin kaya si Guo? Kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung subpoena, and I warned her of this already, I will cite her in contempt. Eh sabi naman niya, basta kaya ng kanyang health, pupunta naman siya. Kaya hindi lang siya naka-attend nun kasi may sakit siya nun eh. Masyado siyang stress sa dami ng mga problemang binabato sa kanya ng ating gobyerno. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.